Hello mga kasari! Kumusta po kayo? Ako po si Lizelle Domdom, ang inyong tinderang taga Batangas. Ayan, for today's video, hindi ko alam kung anong pwedeng i-title sa content ko ngayon. Pero ayan, nakita nyo naman sa thumbnail ko. Actually, matagal kong pinag-isipan kung i-share ko ito. Kasi kahit dito lang sa lugar namin, walang nakakaalam about dito. Sabi ko sa asawa ko, wag ipagkalat, wag imarites. Gusto ko kasi si Lizelle, tahimik lang. Tahimik kumilos, tahimik mangarap. Chus! Sabay ganun ano. So, disclaimer muna tayo mga kasari. Ayan, ginawa ko tong video na to to inspire, not to brag. Ayan, para maka-inspire ako, hindi para magyabang. At syempre, para dun sa mga may tindahan din na katulad ko at na-inspire din kayo sa iba habang nanonood ng vlog nila at habang nagbabasa ng post nila. Katulad nyo, na-inspired lang din ako mga kasari. Inggitera kasi ako mga kasari. Charot. Minsan, hindi din naman masamang mainggit, di ba? Lalo na kung gagawin mong inspirasyon yung mga nakikita mong post ng ating mga kasari. Sana ma-inspire din kayo mga kasari sa i-share ko sa inyo at para dun sa mga meron na nakatulad nito. Congratulations po sa inyo mga kasari. Alam kong pinaghirapan nyo yan. Alam ko ang hirap bago nyo nakuha yan. Hindi madali, pero kung pagsusumikapan talaga natin, makukuha din natin. Diba? So, kailangan may target talaga tayo kung para saan ba yung pagtitindahan natin. Either pampaaral man yan ng anak natin, pampagawa ng bahay, pang travel, pambili ng kung gusto natin. Basta kailangan alam natin kung saan tayo papunta, kung ano yung pangarap natin. Kasi alam nyo, naniniwala ako na kung ano talaga yung nasa isip mo, ma-attract mo talaga yon na mangyari. Yan yung sinasabi ko, yan yung motto ko lagi. Bukod doon sa, ang motto ko mas maraming paninda, mas maraming benta, di ba? So, itong i-share ko, yung nakuha kong property. Ayan, pinagpapasalamat ko ito sa sari-sari store ko. Lahat ng ito ay mula sa pagtitindahan ko, sa pagsusumikap ko ng pagtitinda dito sa sari-sari store ko. Salamat din sa mga extra kong pinagkakakitaan na nagmula din sa sari-sari store yung puhunan. At syempre, salamat sa sari-sari store kasi kung wala akong sari-sari store ngayon, wala akong YouTube channel at wala akong eco-content. Parang speech ko, parang nanalo sa Best Actress. Ayan, nagpapasalamat talaga. Syempre, hindi ko makakalimutan, mega shout out at salamat sa lahat ng subscribers ko at sa mga nanonood ng vlogs ko kahit hindi nakasubscribe. And kahit may YouTube channel ako, kung hindi nyo naman panunuorin ang mga vlogs ko, hindi rin ako kikita dito sa YouTube. Ayan, parte ng pinambili ko ng lupa na yan ay galing sa mga sinahod ko sa YouTube. 2021 yata ako nag-umpisa. At syempre, salamat din kay Grocery at sa mga brands na kumuha sa akin para mag-promote. Salamat sa mga ibinayad nyo sa akin. Charot. Pero salamat talaga. So, eto na nga, yung 448 square meter, hindi ganun kalaki. Basta ang importante, sarili natin. Syempre, achievement na rin natin to, di ba? Ayan, shinare ko to, bukod sa gusto ko kayong ma-inspired, syempre proud din ako sa sarili ko. Walang halong illegal, kaya ako nakabili ng ganyan. Talagang pinaghirapan ko yung mga kasari. So, nakita ko lang itong property na to for sale sa FB group ng barangay namin. So, ang ginawa ko, minessage ko yung seller. Sinabi niya, ang price ay 2,500 daw per square meter. Yun kasi talaga yung bentahan ngayon ng lupa dito sa location namin. Syempre, depende yun sa pwesto ng lupa, kung magkano yung presyo, kung gaano kaganda, kung malapit ka sa highway, sa bayan, sa city. Doon sa location ng lupa, depende yun kung gaano kamahal. So, nagbe-base ang price, depende sa location. Yung price talaga dito sa amin is 2.5. So, ganun yung price niya. Pero dahil may budget lang tayo para sa pag-avail ng property, at kaya din naman ako nag-iipon para din doon, hindi ko na pinansin dahil lampas yung presyo ng lupa para dun sa budget natin. So, sinabi ko sa seller, hindi ko siya bibilhin. Syempre, priority natin yung emergency fund. Dapat di yun mawala. At puhunan para patuloy tayong kumita. Ayan, yun ang pinaka number 1 nating priority. So, syempre, meron din tayong mga kailangang gastusan pa sa personal at sa pamilya. Kaya kailangan ibabalanse mo yan. Baka kasi nagka-property ka nga, kaso kailangan mo pa rin mangutang para sa pangkabuhayan mo, di ba? O katwiran ko naman, hindi naman kasi pinagmamadali ng pagkuha o pag-avail ng lupa. Kasi may bahay naman ako dito, may pwesto rin ako ng tindahan na hindi ako umuupa. So, pass muna ako doon sa lupa. So, sa umpisa talaga, hindi ko talaga planong bilhin. So, marami kasing nagsasabi, lupa ang pinakamagandang investment pag may ipon ka kasi tumataas yung market value nito at yun din talaga yung ini-aim ko o tina-target ko makuha pag nakaipon ako, yung lupa talaga yung gusto kong bilhin kasi ito lang namang tinatayo namin ay mana lang ng husband ko dun sa mother niya. So, wala kaming title dito, wala din kami sariling dokumento. So, gusto ko sana yung sarili kong property. Pero marami ding nagsasabi talaga na mas magandang paupahan ang i-invest natin kasi sigurado na agad yung income. Kaso, itong naisip ko, paano ka naman magkakaroon ng paupahan kung wala ka naman sariling lupa? Syempre, una mong i-avail talaga lupa para makapag-put up ka ng business. Although, may paupahan na ako dyan sa taas, katas din yun ng tindahan ko. Syempre, kailangan nating i-level up kung kaya pa naman natin at kaya pa ng katawan natin pag-ipunan.
So, may pagkakataon lang talaga na mas may priority tayo sa paggastos. Nung talaga wala sa isip ko na makakabili talaga ako ng lupa, parang pangarap-pangarap lang talaga. Sabi ko, napaka-imposible dito sa akin na makabili ako ng lupa na sarili ko. Dati yung pwesto ko dito, wala pa masyadong mga bahay. Marami na siyang lupa na magagandang lote ang naibenta na sa iba. So, sayang, di ba? So, bago pa ako nakapag-ipon, wala na, naubos na yung mga lupa dito. Wala eh. Hindi agad tayo nakapag-ipon. May nauna na agad sa atin. Nanghihinayang talaga ako nung time na yun kasi ang mumura pa talaga ng lupa, 500 hanggang 700, 800 lang per square meter. Talagang ang bilis tumaas ng presyo ng lupa. Wala eh, kasi dati ang priority ko talaga, magkaroon lang ako ng puhunan. Gusto ko magkaroon ng sariling tindahan kahit maliit lang. Yun lang talaga yung priority ko. Priority ko lang dati ay makakain, okay na. Priority lang ay makabayad ng utang, makabayad ng tuition. Pero kahit may priority tayo, dapat di nawawala sa isip natin yung pangarap natin. Ako kasi, lagi lang siya nasa isip ko. Itong itong second floor. Nasa isip ko rin lang yan dati. Hindi ko rin lubos maisip na makakapagpagawa ako niyan. Kahit na busy ako, lagi lang siya pumapasok sa isip ko na sana magkaroon ako ng tindahan, magkaroon ako ng sariling lupa. Siguro kaya lagi siya nasa isip ko, kaya siya natupad. Ito nga mga kasari, itong tindahan ko, napagawa ko talaga siya. Hindi ko maisip na umabot to ng 500,000 itong up and down, yung nagastos ko dito. Hindi ko alam kung saan ang galing yung pinambili ko ng mga materyales. Hindi rin ako makapaniwala na na-avail ko yung lupa kahit hindi yun yung presyo. Kasi kahit biyanan ko, hindi rin makapaniwala. Kahit ako, hindi ko talaga alam na ma-avail ko yung lupa. Kasi yung iba talaga, pag-iisipan ka, baka may illegal kang ginagawa, kaya mo na-avail ang lupa. So, marami lang talaga akong sideline, hindi talaga ako natimo. At saka, ako kasi kasari, matipid ako pag hindi ako pala bili ng mga damit na bago. Yun din yung tinuturo ko sa anak ko, na wag sila masyadong materialistic. Saka, parang feeling ko bumubukal yung pera sa wallet ko. Charot lang. Hindi, feeling ko, magaan yung pasok ng pera sa akin, mga kasari. Ganun lang. Parang magaan. Kahit wala akong ginagawa, kahit feeling ko matumal ako, pero okay naman. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na consistent yung binibigay niyang blessing sa akin. So ayan, galing sa ipon ko sa pagtitindahan at sa mga sideline ko na nakuha ko din sa puhunan ko sa pagsasari-sari store, masasabi kong lahat ng mga ito ay galing sa pagtitindahan. Sa mga subscriber ko at sa mga nakafollow sa akin, sa lahat ng mga ina-upload kong video, alam nyo na kung ano yung mga idinagdag ko dito sa tindahan ko. Sana napanood nyo yung mga vlogs ko about sa mga tinagdag ko dito sa tindahan ko. Sa tulong ng mga yon ay kahit papano ay nakapundar tayo. Basta lagi nyo lang tandaan, mga kasari, a positive mindset brings a positive outcomes. Subok ko yan. Kaya kailangan positibo lang tayo. Huwag tayo masyadong mareklamador. Sabi ganun. Ito na nga mga kasari, kung paano ko siya na-avail. So dahil sinabi ko na sa seller na hindi ko bibilhin yung lupa dahil ayaw ko naman siyang pasahin para maibenta niya na rin sa iba. Feeling ko kailangan nila ng pera. Kaso pinuntahan nila ako dito sa tindahan at nagkataong kaperin ko pala. Nanay pala nakaklase ng bunso kong anak yung seller. So kilala ko pala. Nakikita ko lagi siya sa school at nakakausap ko rin siya sa school. Hindi ko lang alam yung pangalan niya kaya hindi ko tanda na siya pala yun. So pumunta sila dito ng kanyang asawa. Hindi ko ina-expect. Sabi niya pa nga sa akin, ikaw yung nag-PM sa akin. Nagulat ako, wala naman ako pinipm. Yung pala tungkol sa lupa. So ilang beses silang pumunta dito. Ilang beses ko din silang tinanggihan. At sinabi ko talaga sa kanila kung magkano lang yung budget ko para sa lupa. So, inoferan pa ako ng installment para lang ma-avail ko yung lupa. So, legit naman sila kasi kilala ko naman. Talagang legit talaga. Taga dito rin lang sa barangay namin. Hanggang matapos yung usapan namin ng ilang linggo, ng pabalik-balik nila, binayaran ko ng partial at may balance pa ako na siguro 12% ng amount ng lupa. So, syempre, mahabang proseso mga kasari. Dahil first time ko mag-avail ng lupa, wala akong idea sa lahat, wala akong kalam-alam. Sumali pa ako sa mga groups about sa pag-avail ng lupa para magbasa-basa doon ng mga dapat malaman. Pumunta pa ako sa abogado para ipatingin yung dokumento kung okay ba. Pinag-aralan ko muna yung mga steps kung paano gagawin. Syempre, di ba, pinaghirapan natin yung perang ibabayad natin doon. Kaya dapat lang na sigurado tayo sa ilalabas nating pera. So, maganda ang lupa. 2 beses ko muna siyang tinignan. Kinausap ko rin yung mga kapitbahay doon kung okay ba yung lupa, kung mababait ba yung tao. Saan dumadaan ang baha, saan ang barangay hall, ano ang kuryente doon, at kung ano yung tubig doon. So, tinignan ko din yung mga possibility kung pwede magpagtayuan ng tindahan at paupahan. 100% pwede doon ng tindahan kasi matao yung lugar. Tapos, tabi siya ng kalsada.
Medyo, Barangay Road yun mga kasari. So, medyo malayo siya sa highway, medyo malayo din siya sa bayan. Yan yung, ideal na pwesto para pagtayuan ng tindahan. Mas maganda sana kung nasa kantuhan yung pwesto, mas magandang pagtayuan nyo ng mga tindahan nyo. Pinaka-ideal na pwesto. Medyo alanganin lang ito sa paupahan since malayo ito sa highway. Mga 8 minutes ang biyahe kung nakakotse ka. So medyo malayo. 30 minutes kung lalakarin mo. Syempre 'di ba, kung ikaw ay uupa, mas maganda yung malapit ka sa highway para hindi ka na maglalakad ng malayo. If magtatrabaho ka, para kung sasakay ka sa jeep na sa highway, hindi ka na maglalakad ng malayo. Hindi ka na mamamasahe kung lalabas ka ng highway, 'di ba? So pass doon. Hindi pwede doon yung paupahan. Maliban na lang kung merong magtayo doon ng factory o mga pwedeng paglagyan ng trabaho. Mas maganda kung maraming trabaho, mas maraming tao, mas maganda yung paupahan. Pero as of now, ay mga residente lang ang nandoon. So ang kagandahan sa lupa na nakuha ko ay tabi ito ng Barangay Road. Patag yung lupa, tahimik. So may katabi itong resort. So harap nun ay resort, sikat na resort dito sa amin. Kaso nga lang isinara nila yung part ng entrance kasi dalawa yung gate doon. Yung entrance na malapit dun sa pwesto ko ay isinara nila. Mas maganda kung open sana yun para kitang-kita ng guest ng resort yung tindahan ko. So pwede sana ako doon mag 24/7 kasi madalas doon sa resort may nag-overnight. So yun, napansin ko rin mataba yung lupa, ang daming tanim na doon. So nakakuha na nga kami ng saging na saba, sobrang lalaki ng saging na saba. So, nung pumunta ako doon, binisita ko, nakita ko doon dalawang puno ang may bunga ng saging, ang lalaki. Kaso pagbalik ng asawa ko, nung kukunin na at tinansya namin hinog na, wala na yung isa. Siguro dahil nalaglag na siya sa kalsada kasi nakalaylay yun sa kalsada, yung bunga. Baka tinanggal na nila kasi nakakaabala na doon sa mga dumadaan ng mga sasakyan, baka kaya nawala. Pero yung isa nakuha namin kasi nasa dulo siya ng lupa. So ang kagandahan pa dito na yung sinama ko yung biyanan ko nung pumunta kami doon, nakakatuwa raw kasi may bakod na. Barbed wire yung bakod niya, tapos buhos yung mga poste niya, talagang matibay. So malaki din sana yung magagastos ko kung wala pang bakod. So malayo itong lupang na-avail ko dito sa location ko ng tindahan. Pero merong mga residente na taga doon na dumadayo pa para magpa-print dito sa akin. Mukhang walang nagpapa-print doon at nagpapa-photocopy kasi pumupunta pa sila dito. So mas maganda mag-put up doon ng photocopy business. Sabi ng biyanan ko, malaki na daw yung lupa kasi katumbas na raw ito nung pamana ng lupa nila doon sa kanyang magulang. Kung saan nakatirik ngayon yung tindahan ko sa yung bahay namin. So yan mga kasari, yan yung na-avail ko na lupa. So marami pang gastusin dito. Hindi pa tapos yung gastusan dito. Kailangan ko pa ipalipat sa pangalan ko ang mga dokumento sa legal na paraan. Kaya pera pa rin yung kailangan. So pinag-isipan ko din kung tatayuan ko ng tindahan or ibibenta rin pagkalipas na ilang taon para ibili naman ng mas magandang pwesto. So yan pinag-iisipan ko pa yon para maka-avail tayo ng mas magandang pwesto. Kasi kung nasa bangko kasi yung pera, ang liit-liit nung magiging tubo ng pera natin. Isa ko pang pinag-iisipan, ilagay ko yung pera ko sa MP2 sa Pag-ibig. So, dahil nga nagkaroon ng opportunity na makabili ng lupa at naunang na-offer sa akin yung lupa, ito na lang in-avail ko para pagdating ng ilang taon, pag tumaas yung value niya, kasi doon sa 2.5 na in-offer sa akin ng seller, ibinaba nila yung offer nila para mabili ko yung lupa. Kasi parang medyo kailangan nila ng pera nung time na yun. Kaya naman medyo mababa ko siyang nabili kumpara dun sa 2.5. Napakababa nung ibinaba nung lupa. Kaya ako siya na-avail. Although dun sa budget ko sa pagbili ng lupa, dinagdagan ko pa rin yung budget ko para ma-avail. Kasi malaki pa rin yung diferensya dun sa budget ko. Pero sabi ngo nung ate ko, kung ang problema ko daw yung pondo ko ng GCash na mababawasan yung puhunan ko, siguro ibig niya sabihin, madali na lang gawa ng paraan. Kasi pag wala akong pondo sa GCash, doon ako nanghihiram sa ate ko ng pondo. Talagang hindi ako nagpapalampas ng mga customer na hindi nakakapag-GCash sa akin. Pag wala akong cash at di ako nakakapag-pondo sa bangko, doon ako sa ate ko nagpapapondo sa BPI niya. So binabayaran ko din naman. So ibig sabihin niya, i-avail ko na. Tapos kung magka-short man ako sa budget ko sa GCash, kasi partial ng budget ko sa GCash ay napunta doon sa pagbabayad ng lupa. Although installment ko pa or meron pa akong balance na babayaran sa lupa, yun naman ang usapan namin ng seller. Since hindi ko pa talaga kailangan yung lupa, sila naman na nag-offer sa akin na hulugan ko yung balance ko para lang ma-avail ko. So pumayag sila, kaya ko naman siyang i-cash lahat. Kaso baka biglang magkaroon ako ng isang customer na kailangan ng mas malaking cash out sa cash or cash in sa GCash. Ayaw kong maapektuhan yung transaction ko sa GCash. Kaya yung unang ko sa GCash ay hindi ko totally inubos para ipambayad sa lupa. So, nag-iwan ako dito ng budget na sabi naman ng seller ay
ibabaan ko rin naman nila. So, dito muna sa akin para kumita pa. So, yan lang mga kasari, ang sharing ko ngayon. Sana ma-inspired kayo at mag-umpisa na kayong mangarap para kahit paano magkaroon tayo ng property. So, ang property na yan ay investment or pwede nating pagtayuan ulit ng panibagong branch ng tindahan natin. So, yan lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat mga kasari. Bye-bye. Happy selling. God bless. Kalabasa. May bakod na siya. Bakod. Hanggang saan? Yan, basta yung bakod dyan. May pinya pa din yung bed. Tapos ano to? Kuya ba ano? Hindi. Ano? Ito lang pa. May bunga Ayun, ng may bunga maliit na lang na lang. Kasama pa yan sa lupa. So, meron na siyang bakod. May mga poste na rin siya. Yung kagandahan na nabili natin, may bakod na siya. So, may boundary na siya doon sa mga katabing lupa. Ito dapat ay dalawang 250 square meter. Kaso yung may-ari ng lupa, yung pinaka-original owner ay nag-donate siya sa isang family ng 100 square meter. So, nabawasan. Ayun, ito yung ano. Kaya ang nangyari, pa-L na lang yung lupa. So, una namin punta dito bagong tabas ng pinagbilhan namin. Ngayon ay madamo na siya ngayon. Ayan, ang saging dito ay ano, parang may buto yung tinanim nila. So, yan, may mga saging dyan. Parang may naniniba din dito ng saging. Ano? Hindi ko kilala. Aratilis. Aratilis. Ayan, may aratilis pala din eh. Ito ay mangga. Mangga. Daming talbos ng kamote. May, ano, kalabasa. Wala ko talbos ng kamote. Ito meron, talbos. Meron dito. Ito oh. Kamuti kayo. Hindi ko alam. Oh, may bunga ang kalabasa rin. Alam nyo ba, ang talbos ng kalabasa ay nagugulay din sa Batangas? Sa inyo ga? Flat. May papaya din. Sama ko si Madel. Ako nag-drive ng tricycle. Maluwag. Maluwag sa pangalawa. Oh, doon, pa-L. Maluwag doon, pa-L. Ito ay pa-L, pa-L. Pa-L. Ayun. Kamuting kahoy. May kamuting kahoy, may nanguha na, may nag-harvest na dito. May oo. May kumuha na, bunot na oh. May kumuha na. Are.
Ito ang frontage. Pandong tawag doon, Ben? Frontage? Frontage. Yung harapan. Yan. Ito yung harapan. Pinakaharapan. Ano mga harap? Tabi-tabi pala eh. Mayayaman ng katabi kong ano. Bahay. Ito, resort dyan sa kabila. Yan, may nagbibideo ko eh. Bilya. Ano nga yan? MMDC. Search yung MMDC Resort. So, MMDC Farm Resort. Makikita nyo yun sa Google Map. Pag pinakita kayo doon pwestong ganito, ayan. May mga saging. Yun na yung amin. Hindi siya nang pinakakita niya. Doon. Dati dito meron. Tinanggal. Inisa na lang. May saging pa. Ayun yung tindahan. Ayan. May tindahan doon. Mga kasari. Maraming bumibili. Parang mas marami pang bahay dito kumpara sa atin. Ano? Wala dagdagang combine sa atin. Bakit magpapamilyahan na? Daming tao dito. Pasok tayo. Kung makakapasok tayo. May tao. Ha? Tara, Pinahiya. papasok tayo.